Board, una-una, assessment sa overall run sa atong laing hugna sa hearing karon sa concern ani nga issue tuod. Yes, regarding niya ni alleged illegal mining and partially katong sa illegal quarry, kaya atong naobserbahan nga nagi mga tao nga involved. Ang di lang namo maisabtan kay nganong sa ikaduha ng higayon nagdumili ang executive department na may personal nga hangyo or mismo nagani si board member Pangki Akain ang mibisita sa buhatan ka provincial administrator Ruel Gayoso na kung walay gitago ang pipila ka mga empleyado or walay ilang kamanduan, voluntarily moanhi man sila diri sa SP as far as oversight function namo, dili lang kay in aid of legislation. Kay namay nahitabo nga management posible o misutilization sa mga heavy equipment owned by the provincial government. Mo nang atong gaklaruhon karon o bago pa lang sa audio nga inyong napaminawan presented by board member Pangki Akain nga naay na mention nga pangalan nga a certain Dodong Mendez. Di na po ma-verify, gusto na ako ma-clarify kani ba nga Dodong Mendez related ba ni sa kang Governor Juliet Uy, kay naamang po yung pangalan nga Dodong Mendez nga akong kakailhan nga gikan nagpuyo sa lungsod sa Upol nga mo'y nahimong kapikas sa kanhing mayor sa lungsod sa Villanueva nga si former Mayor Jenny Uy. So we need to be clarified on this issue kung mao ba ni ang tao nga involved sa barangay Sinalak nga alleged illegal mining, kay dili sa tiaw kung mao manggani kay sa akong pagkasabot wala may involvement ang pangalan or related si Dodong Mendez being a consultant, job order or worker for any position sa provincial government. So as presented by board member Pangki, mo na itong i-follow up karong panahona. Ug nganong kinahanglan magpreparar ang mga empleyado, ang pangutana simple raman, di man angay magpreparar ug unsa pay angay i-preparar kay for the last almost 7 days gitagaan na magkahigayunan ang provincial administrator sa iyang request nga mag-reschedule karon unta supposedly nga ngano di pa manggihapon mapatunga kay ang pangutana nato asang ekwipo, kinsay operator ni ani, kinsay gagamit, kirintahan ba kini og wala kay para atong mapadayag sa atong katawan sa lawigan nga ilang buluhisan wala gipahimuslan sa pipila ka tawo o sa pribado kundi nagserbisyo na kung kini pirmi atong gakadunggan adunay mga report nga ang pipila ka mga tao sumala kani si Engineer Albong Imano na atong nakita na isayran nga dili man day konektado labi na sa atong lalawigan na nganong sila ang ga-identify as to priority kung asa ipadagpak o gamiton ang mga heavy equipment mo nang gusto pa nato mapalawman kay manubag ang angay malubag ni Eni for the very reason nga ang kakapasanginlan tungod sa mga trolls, tungod sa mga social media, ilahi nga mga tao na dapat maklaro nato ni sa kinatibukan kay dili sad mao ug sayang ang buluhisan sa katauhan nga gisweldo ka namo nga dili kami makalaban labi na sa paggamit sa mga kabtangan sa lalawigan nga angay unta pahimuslan sa katauhan labi na sa matag barangay nga nanginahanglan para maayo ang ilang kadalanan. Sir, walay power SP power to compel kining mga concerned capital employees nga magtunga gid dinhi kay medyo sa inyo panggingon very insulting while separate branches with co-equal function. Tinod Bumudjunel, pero ila po na sa executive wala may compulsory power just to compel kana bitaw nga tawag natong i-contempt for not wala attending just any like sanction wala any just like the House of Representatives and House of Senate, pero naay gatawgon nga ARTA, naapay gatawgon nga ethical standards for public officials and employees. So kami magsulat formally sa atong halandong gobernador o sa mga executive department unsa nga mga tao o mga concern they need to respond it within 15 days kay sama sa atong gipangayo sa nauna katong bitawng issue kaayo tungod sa budget nga nangayo ni og certified o certification sa actual local income sa 2025 but until karon wala pa gyapon sila makahatag unsa di gataguan mo nang dili namo maisabtan mo nang mas maayo mapaklaro dili lang namo maklaro karon o di na mo mapugos sad ang atong administrador kay galibog sad bikin sa gobernador karong panahona kay for 2 weeks wala man si Governor Juliet Uy, di ko kabalo mo nang naapod di resolution address to Bureau of Immigration kung naka-abroad ba gid ang atong gobernador
and also to the Department of Interior and Local Government kung naabay application as to leave or travel order na application sa atong gobernador for the very reason for 2 weeks wala na din musunod ang ika-third week karon. Wala ko'y problema kinsa iyang OIC for the next 3 days as the acting governor o OIC kay naman na sa iyang gahong. But after 3 days, supposedly, kung nasi transmittal sa ato, the acting governor will be Vice Governor Jigjag Tinaes. Wala man ang gobernador sa lalawigan. Sir, speaking sa Congress, Actually, ka sa Congress, dili man kaayo taas. It so happen lang karong panahon na nga ilang gaitakol ang impeachment proceeding with due regards to Vice President Sara Duterte. But they are on break. Kana lang special nga gitukod sa plenaryo sa Kamara Baha just to be in the reglementary prescribed by the Supreme Court as far as the decision to niagi nga impeachment na within 60 session days or whatsoever, di kay ko kabalo particular niya na. But as far as katong issue sad nato nga gi-investigate as illegal quarry nga nahitabo sa Bidina o sa munisipyo sa Talisayan, say Mr. ato sa ning ipadagan dito. Kay nga naman, kabtangan na ni sa lalawigan, dili ni siya simple act of lapses or mismanagement, but then again, na ay nakabenepisyo ng mga pribadong tao. Mga pribadong tao na posible konektado sa atong gobernador, kay basig na ay gatawag ng abuse of discretion or abuse of authority. Kay kung tanaw na to, or basig neglect of duty. Kay,